ingat. So kanina po ay nandoon. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible. Sa Hebrews chapter 9, isang talata na lang po ang ating basahin for the sake of time. At medyo lumalabo na rin po ang aking mata dahil hirap po bumasa ng marami. So yun po talaga ang dahilan. So isang talata na lang po, Hebrews chapter 9, verse 27. So nakita na po ba sa malakas at masaya? Amen? Amen. Ready? We. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Tayo po lahat ay po pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Nagawa mo pong sakripisyo kung nag-iisang anak, walang iba kundi ang aming Panginoong Sus. Na ang aming Panginoong Sus ay namatay sa krus upang tubusin ang aming pong mga kasalanan. Siya po ang nagbayad at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nagkaroon po kami ng katubusan. Ang aming Panginoong Sus na walang kasalanan, nagbuwis ng kanyang buhay, namatay, nalibing at muling nabuhay. Salamat po sa gabing ito na kami po inyong tinipon upang patuloy ka namin purihin at pasalamatan sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat na kayo po ay lagi nandyan, nakahandang tumulong at tuminig sa aming po mga panalangin. Salamat po na sa bawat sandali ng aming pong buhay, nandun po ang pong pag-iingat at pong divine protection. Sa gabing ito ay aming pong dalangin, kawa po kahabagan patuloy ang bansang Israel. Umaasa po kami na nananampalataya, hindi po ito pababayaan sapagkat ito po ang chosen nation at ikaw ang aming Diyos na tapat sa mga pangako. Meron pang pangako kay Abraham at kami po ay umaasa na ito yung patuloy na tutuparin. At ganoon din po, amin din pong inaasahan ang inyong mga pangako sa buhay ng bawat isa. Ito po yung aming pong tiniklaim sa aming pong buhay. Salamat sa gabing ito, nawa kami po ay patuloy mo pong gamitin para sa mga paluwalhatian. Patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na gagawa laban sa iyo. Maging sa isip na nito, sa salita o sa gawa, sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga kalooban, sa iyong mga utos, patawad po. Banal na Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po ang aming puso at isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig na inyong po banal na salita. Dalangin ko po banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Ito po yung samang dalangin, hiningi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Sa mapagpalang kami po sa ating lahat. Ang title po ng mensahe this evening, It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So mga kapatid, mga minamahal, malinaw po ang sinasabi ng talata na itinakda po sa tao ang tinatawag nating kamatayan. Bata man o matanda, mayaman, mahirap, wala pong pinipili ang kamatayan. Death is unpredictable. Ito po ang tinuturo ng mga talata sa atin ngayong gabi. Na talagang hindi po pinanit po dito ng salita ng Diyos kailan darating sa buhay ng isang tao ang kamatayan. Death is unpredictable. Wala po nakakaalam. So hindi po natin yan malalaman. Hindi po isinulat sa Bible ang pangalan ng bawat isa. Na Pastor Jazz, ikaw ay hanggang October na lang. So wala po. So mga kapatid, death is unpredictable. Na talagang ganun pa man, ito po ay napakalaki na tinuturo po sa ating mga buhay. Na talagang kahit sinong tao, mga kapatid, mga minamahal, wala pong nakakaalam ng kanyang kamatayan. Ito po ang katotohanan na sinasabi po dito. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, not only unpredictable but also death is unstoppable. Wala pong makakapigil sa kamatayan. Kapag dumating sa buhay ng isang tao ang kamatayan, kahit anong yaman pa niya, kahit anong dami ng kanyang pera,
kahit anong galing ng doktor, kahit anong galing ng mga technology ng isang ospital, kapag dumating sa buhay ng isang tao ang kamatayan, death is unstoppable. Hindi po ito kayang pigilan ng anong technology, hindi ito kayang pigilan ng anong gamot, hindi ito kayang pigilan ng anumang talino ng isang tao. Ito po ang kamatayan. Na ito po ay talagang nakatadhana na sa atin na hindi natin alam kailan darating sa atin ang kamatayan. So mga kapatid, mga minamahal, yan po ang sinasabi po ng mga talatang ito. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Na talagang itinadhana sa tao ang kamatayan at ang nakakalungkot mga kapatid ay hindi po natin alam. At ang nakakalungkot pa, kahit ayaw mo pa, yun po kahit ayaw mo pa mamatay, once na dumating sa buhay ng isang tao, ay hindi ito mapipigilan. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng pumigil ng kamatayan. So mga kapatid, yan po ang kamatayan. Unpredictable, unstoppable, and pangatlo po mga kapatid, death is unavoidable. Hindi ito may iwasan. Na kahit ikaw ay pumunta pa ng ibang bansa, kung talagang darating sa iyo kamatayan, talagang ito ay darating sa iyo. Kahit sabihin na natin anong gawin mong iwas, pag-iwas sa kamatayan, ay hindi natin ito kaya iwasan. So yan po ang isang malungkot na katotohanan. Ganun pa man sa aking buhay, hindi ko po ikinakalungkot kung darating sa akin ang kamatayan. Sa aking buhay, mga kapatid, mga minamahal, ako nga po ay nagpapasalamat pa sa ating Panginoon kung ito ay darating sa akin. Sapagkat sa akin, ito ay promotion. Kung darating sa akin ang kamatayan, ito po ay promotion. Sapagkat sigurado po ako na kung darating sa akin ang kamatayan, siya'y aking makakapiling, doon ako tatakan sa langit, doon sa kanyang kaharian, doon sa kanyang paraiso. So mga kapatid, ito po ang mga katotohanan, death is unpredictable. Hindi natin ito alam kung kailan darating sa ating pong buhay. And then, at hindi natin ito kayang pigilan, hindi natin ito kayang hadlangan. Unstoppable and unavoidable. Hindi ito kayang maiwasan ng sino mang tao. So yan po ang katotohanan na sinasabi po ng mga talatang ito. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So mga kapatid, mga minamahal, salamat. Tayo po ay naabot ng kaligtasan. Salamat na talagang tayo po ay tinubos ni Kristo sa ating mga kasalanan. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Salamat doon sa dakilang pag-ibig ng ating pong Diyos na isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. So mga kapatid, mga minamahal, dito po sa talatang ito, itinuturo din po ng talatang ito na talagang the sureness of destination. Na meron po katiyakan ang kaluluwa ng isang tao kapag siya po ay namatay. Katiyakan o yung pupuntahan ng kaluluwa. Kaya nga po sabi po dito, but after this, the judgment. So ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, na ang kaluluwa ng isang tao ay talagang meron pong katiyakan, siguradong lugar na pupuntahan. So after this, the judgment. Huwag po tayong naniniwala doon sa mga katuruan na ang kaluluwa daw ng isang tao kapag namatay ay gagala-gala pa. So wala pong katuruan ganun sa Bible. Kaya sinasabi nga po dito, after this, the judgment. Kaya nga po doon po sa Luke chapter 16, di ba? Meron po dalawang tao na ipinangaral ng ating Panginoon Jesus. Isang pulubi ang pangalan ay Lazaro at isang mayaman. Parehas namatay. Si Lazaro na pulubi ay sinundo ng mga anghel at dinala siya sa kapupunan ni Abraham. At yung mayaman na mamatay ay tiningin, minulat ang kanyang mata na nasa
pagdurusa doon sa impyerno. So kaya malinaw po sinabi po dito, after this, the judgment. So mga kapatid, itinuturo po talaga ng Bible yung katiyakan ng pupuntahan ng isang kaluluwa. At ang kaligtasan lamang po ay tinuturo ng salita ng Diyos. Salamat na talagang ito po ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Na ang ating kaligtasan, katiyak langit, salamat sa Diyos, ito ay biyaya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Nakakalungkot lamang talaga na talagang iba'y nagpapakahirap pa, ipinapako kanilang sarili noon sa krus sa pag-asa na sila'y mapapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Na kahit ang gawin po nilang pagpapakahirap, pagpapako sa krus, ay hindi iyon ang daan para sila'y patawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. By faith, ang sinasabi at itinuturo ng salita ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at magkakaroon ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. So yun po sinasabi ng talata sa Acts. Tingnan po muna natin ang Acts chapter 10 verse 43. Acts chapter 10 verse 43. Tingnan po natin. Nandiyan na ba kayo sa Amen? To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remissions of sin. Ang sino mang sasampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Tiyak na tatanggap, yan po sinasabi dyan. In him shall receive, tiyak na tatanggap, hindi ko talagang wala pong siguro po diyan. Sa salita ng Diyos, wala pong siguro, lahat po ito ay sigurado. So yan po, tinuturo mga kapatid, na tayo salamat, na tayo masumampalataya sa Kanya, ay nagkaroon po tayo ng kapatawaran. So hindi natin kailangan ipako ang ating sarili sa krus. Hindi natin kailangan na tayo ay talagang magkasugat-sugat ang ating katawan para lang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. So this evening, mga kapatid, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa totoo lang po sa pagtuturo ko sa PI, kahit hindi ko po masyadong kabisado ang subject. Ako po ay tinatanggap ko na makapagturo sa PI sapagkat ang pagtuturo sa PI ay ito po ay ako din ang tinuturuan. Meron din po ako mga natututunan po doon. Kaya this evening, ito po yung naging mensahe sa atin. Ito po verse 27 nito, it is appointed unto men once to die. So ang hamon po sa atin ngayong gabi, mga kapatid, mga minamahal, don't waste our time. Huwag po natin sayangin ang ating oras. Nakakalungkot na maraming mga tao sinasayang ang kanilang oras. Don't waste our time, mga kapatid, in wrong people. Huwag natin sayangin ang ating oras sa mga maling tao. Sana'y lagi tayo mayroong kagalakan na makasama ay mga godly people. Sana ang ating kagalakan ay laging makasama ay mga godly people. Don't waste our time in wrong people. Nakakalungkot, maraming Kristiyano, mas gusto pa nilang kasama yung mga ungodly people. Mas gusto pa nilang kasama ang mga unbeliever. Mas gusto pa nilang kasama yung mga hindi anak ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, don't waste our time. It is appointed unto us once to die. Itinalaga sa atin, itinadhana sa atin ang minsang mamatay. Kaya huwag po natin sayangin ang ating oras sa mga wrong people, sa mga ungodly people. Hindi ko sinasabi huwag silang akayin. Kaya na po mga minsan, kapag araw ng Sunday, araw ng pagsamba, nasa sila. Yung mga Kristiyano ito, nasaan ang mga nagsasabi mga anak ng Diyos, mas pinili makasama, mas pinili makapellowship ang mga ungodly people, ang mga unbeliever. Doon sila masaya. Doon sila masaya.
So mga kapatid, mga minamahal, minsan lang dadaan ang ating buhay sa mundo. Minsan lang. Kaya huwag na po natin sayangin pa ang ating oras, panahon sa mga maling tao, doon sa mga unbeliever. Don't waste our time in wrong places. Huwag na natin sayangin pa ang ating oras sa mga maling lugar. Diba? So maraming Kristiyano ngayon, nandun sila sa mall kapag araw ng pagsamba. Kapag araw ng prayer meeting, nandun pa rin sila sa mall. Nandun sila sa kanilang mga tahanan ng DFL. Nandun sila sa kanilang mga tahanan na nanonood ng mga walang kwentang balita. Di ba? So, nandun sila sa kanilang tahanan na talagang hindi nila magawa magbigay ng oras para sa prayer meeting. Hindi nila magawa magbigay ng oras para sa pagsamba. So, sila ay natuon sa mga maling lugar. Bilang tayo po ay mga Kristiyano, ang kalooban ng Diyos sa atin ay lagi tayong matagpuan sa kanyang bahay-sambahan. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin, na tayo ay matagpuan sa kanyang bahay-sambahan kapag mayroong pagtitipon. Kaya ang utos sa atin ng ating Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Huwag pabayaan ang pagsamba. Huwag pabayaan ang pagsamba. Gayong nalalaman ninyong nalalapit na ang araw. So yung araw ng ating Panginoon Jesus, araw ng pagbabalik. So ang nais ng Diyos, tayo po ay matagpuan sa kanyang bahay-sambahan once na siya po ay bumalik. So mga kapatid, mga minamahal, don't waste our time in wrong people, in wrong places. Na sana talagang pahalagahan po natin ang pagtitipon ng ating fellowship with the godly people. So yun po, na it is appointed unto men once to die. Nakatadhana sa atin ang kamatayan. Hindi natin ito mapipigilan, hindi natin ito maiiwasan, at hindi natin alam kailan darating sa atin ang kamatayan. Don't waste our time in wrong pleasure. Wrong pleasure means source of great satisfaction. So, nakakalungkot ang maraming Kristiyano masaya kapag araw ng linggo wala sa pagsamba. Diba? So, masaya sila na nandoon sa galaan. Masaya sila na nandoon sa mall. Masaya sila na nandoon sila sa beach. Masaya sila na kasama ay mga ungodly or unbeliever. So don't waste our time in wrong pleasure. Sana ang kagalakan natin bilang tayo mga Kristiyano, bilang tayo mga anak ng Diyos, ay nandito tayo sa bahay-sambahan, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya lang minsan nakakalungkot natin na kahit nandito sa bahay-sambahan, hindi sila masaya. Hindi sila masaya nakikinig ng salita ng Diyos. Yan po yung katotohanan na makikita natin sa iba't ibang churches na ang ibang mga Kristiyano nasa bahay-sambahan na kapag prayer meeting, kapag araw ng Sunday, pagsamba, pero wala silang kagalakan. Or kung mayroon na silang kagalakan, mga kapatid, mga minamahal, kagalakan lamang na talaga makikita yung kanilang mga iniirong. Diba? So yun po yung nakakalungkot na ang kagalakan nila ay hindi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Opo, mahalaga yung mga pag-aawit. Mahalaga po yan. Pero ang pinakamahalagang parte ng pagsamba ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? So don't waste our time. Huwag po natin sayangin ang ating oras at ating panahon sa mga walang kwentang bagay sa mundo ito. Minsan lang tayong dadaan sa mundo ito. Alam niyo po, meron pong panibagong mensahe sa akin at ito na yung matagal ko nang sinasabi. Lagi ko rin ang sinasabi. Sina Apostol Pablo, sina Apostol Pedro, Apostol John, kung sila po ay bibigyan ng Diyos, ng Panginoon Jesus, ng pagkakataong bumalik sa mundo ito, mabuhay. Sigurado po ako, kung sila bibigyan ng pagkakataong mabuhay ulit, isa lang ang kanilang gagawin. Ang maglingkod pa rin sa Diyos. At doon po sa pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, si Kristo na siya po ay nabuhay.
Ano ang kanyang ginawa? Kalooban pa rin ng Ama. Paglilingkod pa rin ang pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya ako po ay naniniwala na ang mga alagad na ito, kung sila ay bibigyan ng pagkakataon mamuhay ulit, kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, ganun din ang kanila pong gagawin. Patuloy at patuloy na maglilingkod sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, it is appointed unto us once to die. Itinadhana sa atin, itinalaga sa atin na tayo po ay talagang mamatay. Minsan lang dadaan ang ating buhay sa mundong ito. Kaya ako po ay talagang nandoon ang aking panalangin na Panginoon, samahan mo po ako. Huwag mo pong itulot na ako ay maging kasiraan sa iyong gawain. So ayaw mo. Nandun ang aking prayer, samahan ako at gabayan sa aking paglilingkod. Minsan lang ito, ibinigay sa akin ng napakagandang pribilehiyo na makapaglingkod sa Kanya. So ito po yung mensahe kagabi, ito po sa aming pong BI sa konsilyo, na talaga tinanong ko yung estudyante after niya mag-report. Sabi ko, ano yung lesson learned? Pastor, na talagang ang lesson learned po dito ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahaba ang ibinigay na pagkakataon kay King Jeroboam na makapaglingkod. I think nasa 40-something years o 20-something. So mahaba, pero sinayang lamang ni King Jeroboam ang oras at panahon na ibinigay sa kanya sa paglilingkod. Kaya sabi ng estudyante sa akin na talagang huwag sayangin yung pribilehiyo na ibinigay ng Diyos na makapaglingkod. So yun po yung mensahe, kaya sabi ko, wow, may natutunan ako sa iyo ngayong gabi. At napakaganda ng sinabi niya, huwag sayangin. So kaya ito po ang naging mensahe sa atin ngayong gabi, huwag po natin sayangin. Yung ibang tao sinasayang ang buhay sa paglalasing. Ang ibang tao sinasayang ang buhay sa pagsusugal. Ang ibang tao sinasayang ang buhay na pinagkaloob ng Diyos sa pagpababae. Di ba? So sinasayang nila yung buhay na kaloob ng Diyos sa kanila. So sa ating po mga kapatid, mga minamahal, it is appointed unto us once to die. Itinalaga sa atin ang mamatay na minsan. Kaya huwag po natin sayangin ang ating buhay, ang ating oras, panahon sa mga walang kwentang bagay. So sana, ibigay na po natin ang ating pong the best sa ating paglilingkod. So ito po ang mensahe sa atin this evening. It is appointed unto us once to die. So don't waste our time. Huwag na po natin sayangin pa. Talaga nakakalungkot yung buhay ng maraming tao. Kaya nga, doon po sa panahon ni Noah, nakita din natin sa panahon ni Noah, maaaring wala pa tayo doon. Pero sa Facebook ay pinapakita anong uri meron po ng mga tao doon sa panahon ni Noah, na talagang doon sa panahon ni Noah, sila ay nagpapakasagana o sila ay talagang nagpapakasaya sa kalayawan sa mundong ito. Inom dito, inom doon. Di ba? Party dito, party doon. At hindi sila maniwala doon sa pinapangaral ni Noah na magsipagsisi sa kasalanan, manampalataya sa Diyos, na meron talagang baha na darating. So ayaw nilang maniwala. At bago sa kanilang kinukuntya si Noah, pinagtatawanan si Noah. So mga kapatid, mga minamahal, hindi natin alam kailan darating sa atin ang kamatayan. At kung ito ay dumating sa atin, so hindi na natin ito kayang hadlangan. So maaaring maging huli na sa atin lahat ang maglingkod pa. Kaya now is the time para maglingkod sa Diyos. Ngayon po yung oras, ngayon po yung araw, para tayo po yung patuloy na maglingkod at magpagaling. Kaya salamat, kanina binanggit ni Brother Luis. Huwag po natin iwan, huwag po natin pabayaan ang ministry. Huwag natin pabayaan sapagkat
Ang kamatayan ay hindi natin alam kailan darating sa atin. Hindi natin ito kayang pigilan, hindi natin ito kayang iwasan. Kaya mga kapatid, don't waste our time. Huwag na natin sayangin pa ang ating oras. Pangalawa, nasabi po dito sa verse 26, verse 26 po ng Hebrews 9:26. For then must he often have suffered since the foundations of the world, but now, once in the end of the world, had he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So mga kapatid, mga minamahal, ibinigay ni Kristo, isinakripisyo ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. So mga kapatid, si Kristo ay gumawa ng isang dakilang bagay. Ito po ay dakila sapagkat sino ba tayo para bigyan niya ng kanyang buhay? Sino ba tayo para pag-alayan niya ng kanyang buhay? Tayo ay mga taong makasalanan. Diba? So, ang hamon sa atin ngayong gabi, mga kapatid, mga minamahal, do wonderful works for the Lord Jesus Christ. Tayo po ay gumawa ng talagang mga dakilang bagay para kay Kristo. At isang dakilang bagay po ang tayo po ay talagang maglingkod sa Kanya, magamit sa ministry. Ito po ang dakilang bagay, ang paglilingkod kay Kristo. So, gawin po natin ito na kung paano si Kristo ay nagsakripisyo ng Kanyang sarili. So, ito din po ang hinihingi sa atin. Ngayong nalalaman natin na talagang nalalapit na ang araw ng Kanyang pagbabalik. Do wonderful works for the Lord Jesus Christ. Ito po ay isang napakaganda pribilegyo ang binibigay sa atin. Maaaring sa ibang tao, pinakataas na calling ang pagiging presidente ng bansa. Yun po sa mundong ito. Sa mundong ito, ang pinakataas na calling ay ang maging presidente ng bansa. Sa iba, ang pinakamataas na calling ay ang maging doktor. Yun po ang mataas na calling sa kanila. Mataas na calling para sa iba ang maging pulis. Wala pong masama sa pagiging presidente ng bansa. Wala pong masama sa pagiging doktor. Wala pong masama sa pagiging pulis. Pero ang pinakamataas na calling pa rin sa Diyos, sa ating Panginoon, ay tayo po ay maglingkod sa Kanya. Yung magamit sa Kanyang ministry. Sapagkat ang sabi po ng Hebrews chapter 6, verse 10. Tingnan po natin ang ating Bible sa Hebrews chapter 6, verse 10. Nandiyan na ba kayo sa Amen? Verse 10, sabi po dito, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shown toward His name, in that ye have ministered to the saints and to minister. So pagdating po natin sa langit, mga kapatid, mga minamahal, hindi titignan kung tayo po ay naging presidente ng bansang ito. Hindi po titignan kung tayo po ay naging pulis sa bayan na mataas na kahoy. Pagdating natin sa langit, ang titignan po sa atin ng Diyos, ang hindi kalilimutan sa atin ng Diyos, ay kung ano yung ating ginawa, kung ano yung ating pagpapagal na mayroong pag-ibig na ipinakita sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, hindi titignan yung ating grades. Diba? Kahit ang taas ng ating mga grades sa school, hindi ko sinasabi huwag kayo mag-aral. Pero pagdating sa langit, ang titignan ng ating Panginoong Suso, yung ating ginawa, ang ating mga pagpapagal na may pag-ibig na ginawa, alang-alang sa Kanyang pangalan, at yung ating mga ginawa doon sa mga kapatiran. Yan po ang titignan. Kaya mga kapatid, tayo po, nandito pa sa mundo ito, ibig sabihin, binibigyan tayo ng pribilegyo, ng chance, na tayo ay gumawa ng mga paglilingkod para kay Kristo. Do wonderful works for the Lord Jesus Christ. Gumawa po tayo ng mga paglilingkod, mga bagay na magbibigay kalungkuran sa Diyos. Ano ba ang mga bagay na makapagbigay kalungkuran sa Diyos? Diba? Ang pag-awit ng mga awiting maka-Diyos, yan po ang magbibigay kalungkuran
lingkuran sa Diyos. Kaya bilang tayo po ay mga Kristiyano, iwasan po natin ang mga worldly music. Iwasan po natin yan. Huwag po natin sayangin ang ating boses sa mga makamundong awitin. Nakakalungkot, maraming Kristiyano. Sinasayang ang kanilang boses sa mga makamundong awitin. Kaya nga naman, isang patutuo ang ating mga narinig sa iba't ibang churches na mayroong mga kapatiran, ginamit ang kanilang boses sa pag-awit ng makamundong awitin. Ano nangyari sa kanilang magandang boses? Di ba? Na ngayon ang kanilang boses ay para na mahirap na sa kanila ngayon ang kumanta pa. Di ba? Nahihirapan na sila. Dating napakadali sa kanila ang kumanta ng awiting mga Diyos. Ngayon, yung mga matataas na awiting at kahit na sa mababang awiting, yung mababa na lang ang nota, nahihirapan pa rin sila. Sapagkat inalis o kinuha ng Diyos yung napakaganda nilang boses. So minsan nagamit ang kanilang boses sa mga mundong awitin. Oo, maaari sila sumikat. Pero after that, ano nangyari? Pagsisisi pa rin. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay binibigyan ng boses para umawit ng mga awitin mga Diyos. Binibigyan tayo ng lakas para ang lakas nito ay gamitin natin sa paglilingkod kay Kristo. Don't waste our time. Do wonderful works for the Lord. It is appointed unto us once to die. And after this, the judgment. After this, the judgment. Talagang pagkatapos nito, titingnan sa langit ang ating ginawa. Judgment. So titingnan sa ating kung ano ang ating ginawa sa buhay na ito. Ano ang ginawa natin habang tayo ay nandito pa sa mundong ito. Then next, ang sabi pa rin po dito sa verse 26 and 27 ng Hebrews 9. Ang sabi po ng verse 26, mga kapatid, sabi po dito, to put away sin. So, tinanggal na po ni Kristo ang ating po mga kasalanan. And then sabi nga po ng verse 27, after this, the judgment. So mga kapatid, it is appointed unto us once to die. So ang mensahe sa atin po ng mga salitang ito, depart from wicked ways. Lumayo tayo sa mga masasamang gawain. Layuan po natin ang anumang uri ng kasalanan. So biglang darating sa atin ang kamatayan. Nakakalungkot kung ang isang Kristiyano ay biglang mamatay na gumagawa ng masama. Biglang mamatay, biglang kinuha ng Panginoon na nasa uri ng kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy niya akong sinasamahan, ginagabayan, na doon ang kanyang pag-iingat sa akin. Na ako ay nagpapasalamat na minsan akong nabuhay sa kasalanan sa mundong ito. At ang yun ay pinaranas sa akin ng Panginoon at ang mensahe sa akin ng Panginoon, huwag ko nang balikan pa. Naranasan ko na ang mga uri ng kasalanan sa mundong ito. So sinasabi ng Panginoon, Pastor Jazz, huwag ko nang balikan pa. So yun po mga kapatid. So minsan dadaan ang ating buhay at ang kamatayan na hindi natin alam, bigla itong darating. So depart from wicked ways. Mahirap na biglang darating sa atin ang kamatayan, tapos nandun tayo sa paggawa ng masama. Diba? Pangit na hindi. Yun yung pangit na hindi. So sa buhay ng isang tao, meron pong magandang katapusan. At meron pong isang masamang katapusan. Kaya sana mas piliin po natin na magkaroon ng isang magandang katapusan. Diba? So, depart from wicked ways. Layuan po natin. Kasi, hindi natin alam kaya darating sa atin ang kamatayan. So, don't waste our time. So, now is the time to give our best. Now is the time to give our best. So, ang ibang Kristiyano, ibinibigay ng the best nila sa paglalaro ng basketball. Diba? Doon, nauubos sa kanilang oras na talagang para bagang handa silang maguto, handa silang pagpawisan, handa silang mapagod. Pero pagdating sa ministry,
Hindi sila handa na magsakripisyo. Pagdating sa ministry, ang dami nilang angal. Pero kapag sa school, di ba? Kapag sa school, magbabasketball, or talagang sa school, lagi silang maagang dumarating. Ibinibigay ang kanilang the best. Pero nakakalungkot pagdating sa ministry. Minsan kapag Sunday, late. Kapag Sunday ay late. So mga kapatid, mga minamahal, now is the time to give our best. It is appointed unto us once to die. Nakatadhana sa atin ang tayo po ay mamatay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, patuloy natin basahin ang Bible. Napakaganda ng Bible, ng salita ng Diyos. Huwag tayo magsawa. At bagkus talagang sa bawat pagbabasa natin sa atin nandun yung ating kagalakan. Diba? Sapagkat tunay na napakaganda ng mga mensahe na nandoon yung hamon sa atin na tayo ay talagang maglingkod sa Panginoon. Verse 28, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. So mga kapatid, mga minamahal, dito po ay talagang si Kristo ay ibinigay ang kanyang sarili, offer to bear the sins of many, na talagang inialay niya. So mga kapatid, mga minamahal, ang mensahe sa atin ngayong gabi, it is appointed unto us once to die, so let us dedicate our strength to God. Let us dedicate our life to God. Ilan po natin ang ating lakas, ang ating buhay para sa Diyos. So nakakalungkot ang ibang Kristyano, di ba, in times of sickness, Lord, help me. Kapag may sakit, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, pagalingin mo ako. Yun ang ibang Kristyano. And then sinasabi ng iba, kapag sila may sakit, Pastor, pray for me. Please. Pag-pray mo ako, Pastor. Pero iyakagin mo sa bahay, Pastor, busy ako. Yun ang ibang Kristyano. Laging natawag sa Panginoon, pagalingin mo ako, tulungan mo ako sa aking problema. Pero kapag ang Panginoon na may kailangan magpunta sa bahay, busy ako. Napakaraming Kristyano ganyan ngayon, busy. Diba? Walang oras sa gawain ng Panginoon. Walang oras. Pinapabayaan ang prayer meeting, pinapabayaan ang pagsamba, pinapabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa gabi, kakaunti ang Kristyano nag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, let us dedicate our strength, our life to God. It is appointed unto us once to die. Nakatalaga sa atin ang mamatay. Kaya ako po'y nalulungkot doon sa mga tao na walang kaalam-alam, malapit na bumalik ang Diyos. Diba? Malapit na bumalik ang Panginoong Hesus. At kapag bumalik na ang Panginoong Hesus, nakakaawa ang maiiwan sa mundo ito. Ako ay naaawa doon sa mga tao patuloy na nagpapakasasa sa kalayawan sa mundo ito. Na talagang ibang tao, inuubos ang pera, inuubos ang oras, panahon, lakas sa mga kalayawan sa mundo ito. So, ang Panginoong Hesus ay babalik katulad ng panahon ni Noah. So mga kapatid, mga minamahal, it is appointed unto us once to die. Kaya ang hamon talaga sa atin, ilaan natin ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating oras sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Ang aking palang pamangkin, expression ng the last Sunday. Basta lang ako nag-heart, basta lang ako nag-comment, hindi ko nakita nasa panalo yung pamangkin ko na. So, trio sila, kumanta sila ng Forward by Faith. So, yan. So, mga kapatid, mga minamahal, minsan lang kung dadaan ang ating buhay sa mundo ito. Kaya huwag po natin sayang. Last, mga kapatid, verse 28.
Sabi pa rin po dito, so Christ was once offered to bear the sins of many. So, dinala ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. Pinasan ni Kristo ang ating mga kasalanan doon sa krus. And unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. So mga kapatid, ang mensahe po sa atin dito, yung pag-ibig ng Diyos ni Kristo. Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 3, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ay namatay para sa atin, katunayan, patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. So, mga kapatid, it is appointed unto us once to die. So, let us display our love to God. Atin po ipakita yung ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Sana makita ng maraming tao sa ating paligid na talagang tayo ay mga tunay na nagmamahal sa Diyos kay Kristo. So si Kristo pinatunayan ang kanyang pag-ibig sa atin nung siya po ay namatay sa krus. Ang ating Diyos na dakila, ibinigay, sinakripisyo ang kanyang bugtong na anak. Isinakripisyo, hinayaan, koronahan ng tinig, hinayaan na talagang hamakin ng mga tao ng sakritutan ito, hinayaan na huwag tanggapin, di ba? Hinayaan na magkasugat-sugat ang katawan ng kanyang bugtong na anak upang patunayan ang kanyang pag-ibig sa atin. So mga kapatid, mga minsan lang dadaan ang ating buhay dito. Nakatadhana sa atin, itinalaga sa atin na tayo ay mamatay. So now is the time to display our love to God. Ngayon yung oras, ngayon yung panahon, ngayon ang araw para patunayan natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Ngayon po yung araw para patunayan natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos kay Kristo ay may papakita lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Maraming tao nagsasabing mahal ng Diyos. Kaya lamang, dahil sa kanilang paniniwalang we are under grace, di ba? Under the grace of God, ay kung bakit para nababaliwala na ang pagsunod sa mga kalooban o utos ng Diyos. Tunay naman, we are under the grace of God. Pero walang sinabi sa Bible na huwag ka nang sumunod sa kanyang mga utos. Sinabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. So yun po, siya na meron ng aking mga utos at ipinutupad. He is that loveth me. So, ang tumutupad sa mga utos ni Kristo, ang mga sumusunod sa utos ni Kristo ng Diyos, ito ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Kaya sana sa ating buhay, kung tayo po ay susunod sa kalooban ni Kristo, bitawan natin ang mga kasalanan. Oo, sinasabi kong sumusunod ka sa kanyang utos. Pero at the same time, meron ka pa rin ginagawang kasalanan. So, ibig sabihin, nandun pa rin, hindi mo pa rin siya pusong minamahal. Di ba? So, layuan po natin ang anong uri ng kasalanan. Yan po ay patunay na talagang pagmamahal o pag-ibig kay Kristo. Kaya lamang sa ating panahon, mas mahal ng tao ang kasalanan. Kaya nga hindi nila magawa sumunod kay Kristo sapagkat ayaw nila na talagang sila ay sasawayin sa mga mali nilang ginagawa. So mga kapatid, mga minamahal, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Now is the time upang tayo po ay maglingkod at manatili sa gawa. To God be the glory, tayo po ay magtapos at manalangin. Tayo po yung pumipit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyo po banal na salita na nariyan. Tunay po, nakatanda
Hindi namin alam kailan darating sa amin ang kamatayan. At kung ito ay darating sa amin, hindi namin ito kayang pigilan. Hindi ito kayang pigilan ng pera. Ang kamatayan ay hindi kayang hadlangan ng anumang technology sa mundong ito, ng anumang gamot. At ito po ay talagang hindi po maiwasan. Ngayong gabi, nawa ang iyong banal na salita ay tunay na nangusap sa puso ng bawat isa. Nawa ito ay mangusap upang patuloy ka nilang paglingkuran. Isang napakaganda at pribilehiyo ang maglingkod po sa inyo. Sapagkat tunay, kung kami po ay patuloy na maglilingkod at magpapagamit sa iyo, tunay na kailanman ay hindi mo kami papabayaan. Tunay na lagi mo po kami sasamahan. Salamat. Napakaganda na inyong banal na salita na humahamon sa amin na talagang ibigay namin ang aming the best sa pong paglilingkod. Humahamon sa amin, nangungusap sa amin na talagang layuan namin ang anumang uri ng kasalanan. Humahamon sa amin na huwag namin sayangin ang aming oras, panahon, lakas sa mundong ito. At patuloy namin ilaan ito para sa iyong kaluwalhatian sa paglilingkod po sa inyo. Banal na Espiritu, pusupusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Ama, dalangin ko po sa gabi ito, patuloy mo pong ningin ang panalangin ng bawat isa. Kawaan mo po damagan ang buhay ng bawat isa. Pagpalain po sila spiritually, physically, financially. At dalangin din po namin sa gabi ito ang mga kapatiran na meron pong kahandaan. Brother Jason Benape, ipuyin po Ama na inyong pong makapangyarihan kamay. Pastor Melo Maliwan, Tatay po si Sarti, Brother Luis Casa, ipuyin po Ama na inyong pong makapangyarihan kamay. Pagaling mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Salamat po at dalangin ko po aming Diyos ang mga mahal sa buhay namin na ilusin mo rin po sila na sila po ay maligtas. Salamat po Ama sa inyong pong kaputi at katapatan sa aking nanay na nag-celebrate po ng kanya pong karawan ngayong araw na ito. Salamat at naabot po niya ang ikaw-1 po dalawang karawan sa kanya pong buhay. Dalangin po ang kanya pong kagalakan sa kanya pong buhay. Salamat po ito po ay nakasama dalangin. Hinihingi namin ba sa salamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.